Sana pakinggan nila ang totoong nakakaranas araw-araw na pangharas ng China dyan sa ating teritoryo, dyan sa Baho de Masinloc. Nako, kung kayo po ay meron po kayong high blood pressure, ay nako, talagang kalmahan nyo lang po ang inyong mga sarili dahil hindi po maganda ang ating gagawin ngayon ng reaction video na mula po ito kay Melvs Castle. Ang title po nito, China Coast Guard, umatake ng bugbog na mangingisda. 40 Chinese personnel inakyat, bangka inatake. Grabe to talaga itong China. Sana talaga dumating ang panahon ay makahanap to ng katapat, yun talagang papalagan sila ng matindi dahil hindi na po maganda talaga ang kanilang ginagawa. Simulan na po natin to, pero bago po ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Simulan na natin to. Let's do this. Vietnamese fishing boat pwersahang inatake ng Chinese. Bali-balita na to noong pang isang araw Lunes. Pero ngayon kumpirmado na ng Philippine Military News. Inatake talaga ng mga Chinese ang mangingisdang mula sa Vietnam. Ganyan ang galawan ng China. Siyempre mangingisda lang yung mga yan, walang kakayanan yan na pumalag sa mga malalaki nilang barko. Kaya sobrang nakakalungkot, hindi lang po tayo ang nakaranas talaga ng pangharas na ginagawa na yan ng China dyan sa West Philippine Sea. At nako, alam na natin ang kapasidad ng Vietnam. Kapag ito talaga ay talagang naalarma ang bansang Vietnam sa panghaharas na to na ginagawa ng China sa kanilang mga mangingisda, may kalalagyan tong China. Sabihin natin malakas po ang China, pero alam po natin na ang bansang Vietnam ay hindi po yan basta-basta umaatras. Lumalaban po yan hanggang huli. Sa report ng Vietnamese state media, 2 barko ng China ang involved sa pag-atake. Nag-deploy daw ang China ng 3 inflatable boat na humarang sa Vietnamese fishing vessel. Kwento ng kapitan ng bangka, 40 Chinese uniform personnel ang umakyat sa kanilang barko. Sipin nyo na 40, ganoon karami. Bakit hindi nila ginaganyan yung mga mga panlabang barko ng mga tulad yan ng Vietnam, hindi nila inaakyat, Siyempre mangingisda lang yung mga yan, walang kapasidad dyan, walang mga armas yung mga yan. Grabe talaga tong China, sobra na sila actually. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Binanatan daw siya ng mga Chinese at nawalan na siya ng malay. Habang 10 Vietnamese crew rin ang binanatan ng Chinese at nabalian pa ng boto. Nanindigan naman ng spokesperson ng People's Liberation Army, tama raw at naaayon sa batas ang pag-ataking ginawa ng Chinese law enforcement. Talaga ba China? Grabe sila, tama daw. Actually ito, kung sa atin to, di ba? Mai-invoke lang MDT pag gantong nanakit na talaga sila ng ganito. Di ba? Nambugbog ka, pumalik ka sa extension ng bansa ng may bansa. Kasi na-explain ko na po sa inyo yan, di ba? Yung mga barko po natin, inilalayag natin dyan sa West Philippine Sea. Extension po yan ng ating barko. Bawal po yun na sumampa ang mga ibang bansa o kalabang bansa natin sa ating mga barko. Kasi extension po ng bansa natin ang mga barko na yan. Kaya kung sa atin po yan ginawa, ay malamang may invoke na po talaga ang MDT. At hindi po katanggap-tanggap at hindi po makatao ang ginawa nila yan. Bagamat hindi po sa atin ginawa yan, sa Vietnam po nila ginawa, ay hindi po talaga makatao yan. Maling-mali po sila dyan dahil unang-una mga mangingisda yan. Anong laban ng mga yan? Isipin nyo, 40 silang umakyat. Diba? Kaya sana talaga dumating po ang panahon, Actually, hindi naman po talaga natutulog ang Diyos. Alam natin na meron pong matinding parusa ang ibibigay ng ating Panginoon dyan. Dahil alam nyo na, kapag ang bagay ay ginagawa mo na masama, mas matindi ang iyong aanihin dyan, Kaya maniwala po tayo sa karma. Yun po yun. Magkakaroon po ng matinding dagok ang China dahil sa ginagawa nila yan sa Indo-Pacific. Dahil illegal na pumasok sa Chinese territory ang Vietnamese fishing boat. 将继续采取必要措施，对侵犯中国主权权益、
破坏地区稳定的。 Paano provocation yun? Grabe naman to mga to. Mangingisda lang yung mga yun eh. Paano provocation? Grabe talaga tong China. Pero pag sila ang pumapasok sa teritoryo ng may teritoryo, okay lang. Parang ganun ang gusto nilang palabasin. Sa atin lang, di ba? Sobrang dami na nilang nilabag na batas eh. At mismong yung sa international law. Naalala nyo ba yung debate, di ba? Talagang ano sila, sinasabi nila sa UNCLOS o sa international law na wala silang respeto sa mga batas na yun. Hindi sila nakikinig. Di ba? Ang iniintindi lang nila yung sarili nila. Yung sarili nilang paniniwala sa 10-dash line nila. Di ba? Kaya ito talaga, makikita po talaga natin dito na ang China ang mali ever since. Hindi lang po sa atin, no, sa lahat po ng bansa sa Indo-Pacific. Ginagawa nila lang hindi maganda. 对侵犯中国主权权益、破坏地区稳定的挑衅行动予以坚决回应。 Dahil sa mga ganyang pag-atake ng China, natatakot pa rin ang ilan nating kababayang mangingisda. Hinaharas raw naman sila, pero hindi gaya ng pag-atake mismo sa kanilang bangka. Nakakaawa ang sitwasyon ng mangingisda kahit sa ibang bansa. Totoo yun, kasi nga kasasabi ko lang kaya wala silang kapasidad para lumaban. Anong ibang nalaban nila? Sagwan? Di ba? Kahit meron pang mga dalang mga bolo yung mga yan, siyempre may mga high-tech na gamit tong mga barko ng China. Yung water cannon na lang yan, isipin mo, tayo nga, di ba, wasak-wasak ang barko natin nung tinira tayo ng water cannon. Yan pa kaya, kahit sa Vietnam, kasi mga mangingisda lang sila. Bakit hindi nila ginaganyan yung mga malalaking, yung mga talagang panglaban ng mga bansa, di ba? Tulad yan, nagkaroon ng military exercise nung nakaraan lang, yung kasama yung UCL. Bakit hindi sila dumikit? Bumuntot lang sila. Ayan tayo, China, nangangaya lang talaga kayo ng mga walang kapasidad na lumaban sa inyo eh. Nakakagigil, no? Kaya sabi ko sa inyo kung sino po yung mga matataas ang BP dyan, no? Kontrolin nyo lang, kalmahan nyo lang. Dahil hindi lang po sa atin talaga gumagawa ng kabulastugan tong China, pati po sa ibang bansa. Yan na nga po sa Vietnam, no? Kawawa po yung mga mangingisda. Kung bulihin kasi ng China, kala mo pagmamayari ng Chinese ang lahat. Tama. Nang hindi kami umalis, doon na kami naano ng tubig. Dito lang po sa may namin, may village sa may cutting. Hindi naman po mismo sa pinaka ng bangka. Minsan kukuha lang sila sa huli kong isda na walang paalam. Wala kang magawa eh. Grabe, no, nakakagigil, no. Kung pwede lang manakal ng dito sa atin, alam natin marami dyan, di ba? Kung pwede lang bilang, ay nako. At syempre, di ba, hindi natin pwedeng gawin yun eh, di ba? Pero yung China, yung ginagawa nila dyan sa Indo-Pacific ay hindi na po makatao. Grabe na. Siyempre, mga mangingisda natin, isipin nyo, ginaganyan nila. Yan na nga lang yung kinabubuhay nila. Actually, kakarampot lang ang nakukuha nilang porsyento sa may bebenta nilang isda. Tapos, nanakawan pa sila ng isda. Kukuhanan pa sila ng isda ng mga delecheng chekwa na yan. Ay nako. Minsan kukuha lang sila sa huli kong isda na walang paalam. Grabe. Wala kang magawa eh. Pag sumama naman ng Philippine Coast Guard, malaki daw ang kita. Pero madalas raw wala talagang PCG. Kulang kasi ang barko ng Pilipinas para protektahan ng ating mga kababayan. Ayun lang, yung sinasabi ko nga, di ba, sana ma-rush na po na madagdagan ng ating mga barko at yung visibility natin. Sabihin natin onti ang barko natin, pero from end to end o point to point, sana magkaroon tayo kahit isang barko lang na magbabantay sa lahat ng teritoryo natin. Lalong-lalo na po sa Baho de Masinloc. Kasi po sa Baho de Masinloc, doon po talaga ang napakaraming mangingisda na nahaharas ng China. Real talk po yan. Ganun po yun. Kaya sana ma-priority po sila dahil unang-una, wala po silang kapasidad na pumalag o lumaban sa ginagawa sa kanila ng China. At yun nga, lagi ko po sinasabi, kakarampot lang po ang kita nila dyan sa kanilang pangingisda. Kawawa naman po talaga sila. At syempre po, hindi lang po sa bansa natin, no? Kahit po sa Vietnam, kawawa rin ang mga mangingisda ng Vietnam at sa lahat po ng mga bansang mayroong mangingisda, nagagawa ng hindi maganda na to ng China. Nasaan po ang katarungan dito, di ba? Nakakagigil talaga tong China. Pero pag doon sa Scarborough, pag punta kami doon, 8,000, 7,000, isang linggo. Dapat yung Coast Guard natin, dapat nandoon din sila para bantayan kami, kaso wala naman. Call out na yan, di ba? Isipin nyo, mismo mga mangingisda na natin nagsasabi. Nasaan ng PCG? Siyempre, dapat pakinggan itong totoong nakakaranas, no? Para sa akin po ito, opinion ko, no? Sana pakinggan nila ang totoong nakakaranas, araw-araw na pangaharas ng China
dyan sa ating teritoryo, dyan sa Baho de Masinloc o sa buong West Philippine Sea na 200 nautical miles na pagmamay-ari natin. Sana po dinggin nila ang kahilingan ng ating mga mangingisda na ma-escortan sila dyan o mabantayan sila dyan sa kanilang pangingisda sa ating teritoryo. Natin dapat nandoon din sila para bantayan kami kaso wala naman. Nangako naman ng PCG na hindi mangyayari ang insidenteng pambubugbog sa Vietnam sa Pilipinas. Regular raw na magpapatrolya ang barko ng PCG dapat sa West lang Philippine Sea para mabantayan ng ating teritoryo. Yes. Mga barko po ng Philippine Coast Guard ay patuloy at salitan po na nagpapatrol sa Baho de Masinloc, sa kalapit na dagat po niyan. Hindi po hahayaan ng mga kasama natin na nagpapatrol na ang mga kasamahan nating mangingisda ay i-detain at hulihin. Kung sa Pilipinas, dapat lang, yun po, no, dapat lang. Palakpakan natin kung talagang mababantayan nilang ating mga mangingisda dahil yun ang unang lagi ko po sinasabi sa inyo, wala silang kakayanan para lumaban. Napaka-imposible pong makalaban po sila dahil alam nyo na po yung kapasidad ng China. Kung tayo nga, itong mga PCG natin, di ba? Nakikipagpatintero tayo dyan sa ating mismong teritoryo natin. Hindi tayo pumapalag. Tayo po ay umiiwas. Real talk yan. Paano pa kaya yung mga mangingisda? Nakabangka lang yan. Literal na bangka na may katig. Isipin nyo, tirahin sila ng water cannon lang na puruhan sila. Tapos sila, syempre, ganun yun eh. Pilipinas yan mangyari, dapat pumalag agad ang AFP. Kung babaliwalain daw kasi, mas lalo pang lalawak ang pambubuli ng China. Tama. Good job daw at pumapalag na at lumalaban na tayo sa kahit papaano sa banggaan. Should already send a strong message to China that any action in the West Philippine Sea that will be tantamount to a kind of violation against our human rights will be dealt with accordingly. Nakakaawa lang ang Vietnam pinagbubugbog. Sana lang talaga hindi na to mangyari sa atin. Kayo, anong masasabi nyo sa ginawa ng China? Ayun lang po, no? Ay, nako. Sabi ko sa inyo, diba? Kalmahan lang natin at grabe tong ginagawa ng China talaga. Sana makahanap po ng katapat at dumating ang panahon na makalos na po sila itong China. Kung nagustuhan nyo po ito, huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe sa channel ni Melv's Castle. Nasa description po ang link ng kanyang video. Huwag mo rin kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel. Like this video kung nagustuhan mo ang ating reaction video. Comment down below sa mga saloobin mo kung na-high blood ka rin ba dito sa video napanood natin. At sana syempre, wag sana mangyari sa ating mga mangingisda yan, no? Yung nangyari po dyan sa mga mangingisda ng Vietnam. Ingat po kayong lahat. Till next time, God bless and peace out.